Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Yan po ay base sa aming experience. At salamat sa Panginoon dahil talagang nagkaroon tayo ng tools na meron tayong paraan na mag-share ng gospel sa napakadaling paraan. Kompleto, maiksi pero kompleto. Tapos yung ating materials ay nakasilid lang sa wallet. So, salamat sa Panginoon at nawa ito po maging way of life nating manampalataya mga kapatira dito sa GBCC. Okay. So, muli po magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. At sa pagpapatuloy po ng ating Missions Month ay akin pong ipinadalangin at pinag-isipang mabuti paano po bibigyan ng tuwirang mensahe ang mga talataang binigay sa akin na tunay pong mag-uugnay sa ating pinagse-celebrate na Mission Month. At alam niyo po, napakahalaga ng meron tayong buwan na katulad nito na binibigyan natin ng diin ang pagmimisyon. Pero sa totoo lang po, dapat po araw-araw sa atin ay pagmimisyon. Dahil ang bawat puso ng tao ay mission field. At ang puso ng Diyos ay nasa pagmimisyon. Kung pag-aaralan po natin yung ating doktrina, tinanggap natin si Jesus sa ating puso, nasa atin ang puso ng Diyos. Therefore, ang ating puso dapat ay nasa pagmimisyon. Diba? Kaya nga po kahit sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 28, hindi lang po itong sinabing magtayo ng iglesia, kundi ipahayag ang salita ng Diyos, gumawa ng mga disipulo, ipakilala si Kristo. At ngayon po, ito po yung ating talataan at hayaan niyo pong basahin kong muli. Dahil dito, ako'y naninitluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig nito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya nawa ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Wala po ito sa salin na magandang balita, Biblia. Tayo po sandaling niyo ko at tayo po mananalangin. Ama naming Diyos na dakila, purihin ka Panginoon sa iyong kabutihan. Lalagigit sa lahat Panginoon, purihin ka sa iyong napakadakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kulang Panginoon ang mga salita upang amin pong ihayag, i-describe ang iyong kapangyarihan at kabutihan sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin na makita mo ang bawat puso, ang puso ng bawat isa sa amin na nasa tamang anggulo Panginoon ng aming pagsamba, ng aming pagbibigay papuri, upang sa gayong Panginoon matagpuan mo ang aming gawain ngayong umaga na maging katanggap-tanggap at mabangong samyo sa iyong harapan. Purihin ka o Diyos at nawa ang malayang pagkilos na iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ang aming pong maranasan upang magbigay sa amin ng bukas na puso at isipan na siya pong magtuturo sa amin sa mga kaisipan na ibabahagi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita at magbigay liwanag, magbigay gabay at tanglaw sa aming pong pamumuhay at paglilingkod sa iyo bilang inyong mga anak at lingkod niyo. Purihin ka o Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ano ang inyong mararamdaman pag nakakita kayo ng mga kabataan? Kung marami dito yung kabataan dito. Kung nakakita yung mga kabataan, parang walang patutunguhan ng buhay. Magulo, adik, puno ng bisyo, walang ambisyon sa buhay.
Alam natin ang patutunguhan ay kaguluhan at kahirapan. Sakit sa ulo ng mga magulang. At kung minsan mga magulang, nasakit din sa ulo ng mga anak. Ano po yung mararamdaman? Ano ang mararamdaman niyo pag nakakita kayo ng batang namamalinos? Namumulot ng basura, ng pagkain, na tinapon sa restaurant. O nakakita na ba kayo nito? Mga kapatid, nais kong ikwento sa inyo yung aking karanasan nung ako po ay working student pa. Ako'y nag-aaral sa gabi. At yung aking kapanahunan, napakahirap po nung humanap ng trabaho. Yun ay time ng mga last years ni Presidente Marcos. Sa isang trabaho, 150 ang nag-a-apply. Napakahirap. Naranasan ko po yun. At tuwing ako'y dadaan sa recto, paglabas ng aking klase, kasi hanggang 9:30 ang aking klase. Sa university, sa Ateneo de Arhidalgo. Alam niyo po yun? Ateneo de Arhidalgo? Hindi niyo alam ano. Kasi doon po yun sa Arhidalgo Street. Yun po yung MLQU. Ang tawag po namin ay Ateneo de Arhidalgo. At ako po'y sumushortcut dahil ako po ay nakatira sa Caloocan. Sumushortcut ako dito sa may tapat ng UP, yung likod ng MLQU. Para makarating sa recto at lalakad po ako doon sa may bandang Central Market para doon po sumakay ng jeep. At dahil po yun ay mga 9:30, alas 10 na, karaniwan, inilalabas po ng mga establishmento along recto yung mga basura nila. Katulad po ng Jollibee, yung mga kainan. At alam niyo po, ako minsan kasi tinatabak niya sa gilid ng kalsada. At minsan dahil po konti naman ang dumadaan, doon ako naglalakad sa gilid ng kalsada. At napupuna ko po, at madalas kong nakikita sa loob ng ilang taong aking pag-aaral. Pagdampot po, kunyari, pagbukas ng bag, ng plastic bag, pag po siya may nakitang kahit kalahating hamburger, kahit konting buto ng Chicken Joy na may laman, ang diretso po niyang pagdampot niya ay sa bibig. Kasi pag hindi niya diniretso sa bibig, pag-aagawan po yun ng ibang mga bata. Pag hawak-hawak niya ng ganyan, lalo na pag nakadampot ng malaki, ay, yung kung hindi kanya sa bibig, tatakbo siya kasi kakalipog po na siya ng ibang mga bata ang mag-aagawa. At every time na makikita ko po yun, parang dinudurog ang aking puso. Sabi ko, kapabayaan ito ng gobyerno. Sinisisi ko ang gobyerno. Kaya po ako ay aktivista. Madalas akong sumama sa rally. Malakas akong suminaw, nakikipag murahan sa mga militaring nasa harap namin. Alam niyo po, at isa nang ako'y bumilib dun sa nakasama namin, isang student leader sa UP. Nabaril niya sa hita, hindi pa siya umuurong, tumatakbo siya pagkaika at nagmumura pa, minumura yung mga militar. At sabi ko, kasalanan ninyo. At magiging may epekto sa aking pagkatao na sabi ko, na napaka-importante sa buhay ay makapag-aral, magkaroon ng magandang trabaho para hindi ito maranasan ng aking mga anak. Kami nag-arali dahil gusto namin ang pagbabago sa gobyerno upang matulungan ang mga taong ito. Pero mga kapatid, nabago ang aking pananaw nung ako'y maging Kristiyano. Hindi pala pagbabago sa gobyerno ang makakatulong sa kahirapan. Hindi pala pagbibigay ng trabaho sa mga kabataan ang makakatulong sa kanilang buhay. Bakit? Marami nang may trabaho, marami nang may pera, sira pa rin ang buhay. Marami rin may pera, pero ayaw mag-aral. At naging malawak po ang ating pagkaunawa ng ako'y naging Kristiyano. Na ang
tunay na makakatulong po pala sa tao para maging maayos ang buhay, maging maayos ang gobyerno, maging maayos ang buhay, maging maayos ang pamayanan, ay magkaroon ng tamang pananampalataya at kaugnayan kay Kristo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito ay pag-aaralan po natin kung bakit ko sinabing misyon ni Kristo, misyon ko, misyon ng bawat Kristiyano. Nung isang Sunday ay nagturo po si Pastor Noel patungkol kay Kristo. Ang pagmimisyon ay inihalin tulad ko rin po sa pagbebenta. Kailangan yung ibinibenta mo na produkto ay superior ang kalidad kaysa sa mga competitors para siya mabili. At noong last Sunday ay pinakilala po ni Pastor Noel yung ating binibenta sa pagmimisyon, si Kristo. Si Pastor Andy ay nagsalita last Sunday at sinabi po niya yung tamang katangian na dapat meron ang misyonero, ang pagmimisyon para magkaroon po ng matagumpay na pagmimisyon. Kung hindi po ako nagkamali, ay tamang response, tamang pananaw, view, tamang attitude, o tamang pagtugon sa sitwasyon. Attitude means yung kung paano ka mag-respond sa sitwasyon. Wala pong Tagalog doon. Kaya nais ko kayong hamunin, bakit ang misyon ng Kristo ay dapat maging misyon mo at maging misyon ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, ito yung familiar na verse para sa atin. At alam nyo, nung ako po'y bagong maging mananampalataya, ito po ay naging paborito kong verse. Hindi light verse, pero verse sa kabuuan. Dahil sa aking pong pagkaunawa, kahit burahin lahat ng mga teksto sa Biblia at maiwan lang ito, ay kompleto na ang kwento kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ano yung Kanyang ibinigay sa pagmamahal na yon, at ano yung dapat nating response sa pagmamahal na yon. Kaya kung papansin nyo, pag-aaralan natin ang John 3:16, sapat na po yan para maunawaan natin ang lawak, ang lalim, ang taas ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay ng Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang relasyon niya, sabi kong mission ni Kristo, mission mo, mission ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, dito po'y pinakikita ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Sa mga nasa labas ng iglesia, sa iyo at sa akin. Mga kapatid, napakadali lang po kung tutusin ng application o paglalapat ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi na po kailangan ng napakahusay na pag-explain ng theology, ng hermeneutics, para po maunawaan natin ang paglalapat nito sa ating buhay. Marami pong mga practical na bagay na pwede nating madaling matutunan na ilalapat sa ating buhay ang salita ng Diyos. Amen? No amen? Marami pong madali. Ang problema, winawalang bahala po natin ang salita ng Diyos. Sabi ko nga po, ang bilis nating mag-click ng pagpapadala ng mga encouraging verse. Pero ang tanong, ito po ba'y inilalapat natin sa ating buhay? Kaya ako mga kapatid, ako magbihirang magpadala ng mga encouraging verse. Pero kasi tinitinan ko po na ito'y inilalapat ko sa aking buhay. Kasi mga kapatid, ito ang tandaan niyo sa prinsipyo ng Biblia. Hindi po natin pwedeng ibahagi ang wala sa atin. Hindi tayo pwedeng mag-share ng mabuting balita ng kaligtasan kung wala tayong kaligtasan. Kung wala yun sa atin. Hindi natin pwedeng i-share si Kristo kung wala sa puso natin si Kristo. Kaya mga kapatid, simple lang yan. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Mga mananampalataya, sabi natin, mahal natin ang Diyos.
And therefore, mahal din natin ang mahal ng Diyos. Amen? Yan nga po kung natin nakausap, yung pong, alam ko, ini-invite namin dito yun eh. At kinausap ko po siya, sabi ko, ano bang katangian hinahanap mo sa lalaki? Nakinig si Christian. Okay. Yung nurse po doon sa aming project sa Torre de Manila. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, ay, ang isang katangian, dapat yung mahal ko, mahal din niya. Di ba ganun ang ko dapat? Kung mahal mo ang isang tao, yung mahal niya ay mahal mo din. Amen? Kaya nga sabi ng mga nanliligaw, di ba wala akong pakialam doon sa iyong past tense. Ang mahalaga sa atin ay yung iyong present at future tense. Kasi tanggap niya po na yung mahal, di ba? So, ngayon, mga kapatid, kung papansin natin, ang ating teksto ay isang panalangin. Ito'y panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. At ito po'y napakayaman kung pag-aaralan natin patungkol po sa kaluwalhatian ng Diyos. At mamaya, sisimplihin po natin para maunawaan natin mabuti kung ano yung kaluwalhatian ng Diyos, kung ano yung magagawa nito sa atin. Okay, kung paano natin ito ilalapat. So, bagamat ang ating teksto ay mas lamang na isinulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, pero ang mga prinsipyo na pwede po natin matutunan dito ay pwede rin sa mga hindi pa mananampalataya. Okay? Katulad ng Ephesians 2:8 and 9, yung po'y para sa mga mananampalataya. Kaya sabi niya, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Pansinin niyo past tense. Sa mga mananampalatayang ligtas na. Diba? So, ngayon, pansin natin, bakit kailangan ang misyon ni Kristo ay misyon ng bawat Kristiyano? So mga kapatid, tingnan po natin ang unang puntos. Sa talantaan, makita po natin binabago ng Diyos ang pagkatao. Ang Diyos lamang ang pwedeng magbago ng pagkatao. Balikan po natin yung tanong ko sa inyo kanina, ano ang mararamdaman mo pag nakakita kayo ng mga taong napapahamak, mga taong sira ang buhay, mga kabataang bata pa nag-aasawa na, 16, 17, live-in, 15 years old, nabubuntis. Anong kinabukasan? Mga batang nanunulong sa bisyo at mga magulang na irresponsable sa kanilang mga anak. Mag-aasa-asawa, tamad magtrabaho. Mag-aasa-asawa, hindi alam kung paano magpalaki ng anak, na hindi mangaral, na hindi alam turuan ng anak ng mabuting asal sa tahanan. Kaya nga sabi daw, mahirap magpalaki ng magulang. Totoo po yun. Kung mahirap magpalaki ng anak, mas mahirap magpalaki ng magulang na hindi tama yung values. Kasi paano mo siya tuturuan? Diba? Pero sa Diyos ay walang imposible. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya nga kung ang sino mang nakay Kristo, siya ay bago na nila, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Mga kapatid, ito po ang natutunan ko, na ang Diyos lang ang pwedeng magbago. Kaya kahit ganun po yung aking kasigasig na, kasi dahil nagkikare ka sa tao, gusto mo siyang maging maayos ang buhay, minsan napakasigasig ng ating gusto silang matulungan. Pero mga kapatid, kahit tulungan mo yan financially, tulungan mo yan kung anumang bagay, kung hindi mababago ang kanyang pagkatao, wala pong mangyayari sa kanyang buhay. Sa ating mga anak na nag-asawa ng maaga, kahit yan ay suportahan mo ng pangbili ng gatas hanggang 3 taon ng anak. Pagka 3 taon ng anak, manganganak ka ng panibago, magsusustento ka naman doon. Kahit anong tulong, maliban sa mabago ang kanyang pagkatao. Yung sabi ng turuan mo siyang mangisda, huwag mong bigyan ng isda. Alam niyo po ba yung pagtutulong na hindi tinuturuan kung paano mangisda? Yung po yung sistema ng mga mayayamang bansa. Alam ko po yun, dahil dati nga akong aktivista. Yung mayayamang bansa at yung mahihirap na bansa, papautangin lang yun ang papautangin. Kung talagang gusto nyo makabangon yung bansa, tulungan mo magkaroon ng negosyo.
sa kanilang bansa. Huwag mong gipitin sa pagbabayad ng utang. Pero ginagawa ng strategy yung tulong para hawak nila sa liig. Di ba? So, mga kapatid, ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng pagkatao. Kahit kaming mga magulang, hindi namin pwedeng baguhin ang pagkatao ng aming anak. So, mga kapatid, at ayon sa talata ng ating sinabi, pag binago ng Diyos ang pagkatao, pag nakakilala siya kay Kristo, pag binago yan, 180 degrees turn yan. At sa totoo lang, hindi na yan magiging problema sa iyo. Naalala ko yung aking kapatid, yung po ay pang-apat kong kapatid, maagang nag-asawa. Yun yung second year high school, babae po yan, naninigarilyo. Dalawang eskwelahan ang nag-take out sa kanya. Lumipat sa daet, pagdating sa daet, na high school, fourth year high school, nagtanan, pumunta dito sa Maynila. Akong nananahimik, nag-aaral, nagtatrabaho, ginulo ng aking tatay, pag hindi mo nakikita yung kapatid mo, baka mamatay ako. Alam niyo po, lahat ng pumarang ginawa ko mga kilala, hanggang ako'y makarinig na siya'y pumunta, na yung kanyang sinamahan ay may kapatid sa Tondo. Magulo pa nun sa Tondo, pinasok ko yung Tondo. At natagpuan ko. Nung matagpuan ko, right there and then, pinagbihis ko, pati yung lalaki, uwi sa bahay. Inihatid ko. At pagdating sa bahay, alauna ko pa, natagpuan ko ba yung alauna? Alauna, alas 2, alas 4, nasa terminal kami ng Pantranco. Walang punuan, nakatayo kami pareho, uwi kami hanggang dito. Pagdating sa bahay, inintid ako sa tatay ko. Pagdating ko sa tatay ko, balik ulit ako ng Maynila. Walang pahinga kasi ako yung nagtatrabaho at nag-aaral. Alam niyo sila yung nagsama at for 3 years, sakit ng ulo. Bigay lahat ng ayong mga kapatid. Pinatira ng kapatid ko, binigyan ng makinang pantahi para magkaroon ng trabaho, nag-aaway. Hanggang sabi namin, umuwi ng probinsya. Sa madaling sabi, alam nyo, isang beses, at tuwing may problema, lapit, tawag sa amin, bigay pera. Hanggang minsan sabi ko, nangako ako sa sarili ko, hindi na ito dapat tutulungan. At alam niyo po, minsan tinetest tayo ng Diyos. At yung sinabi kong, hindi na ko na ito tutulungan kahit lumapit. Yung dalawang kapatid na may trabaho, sabi ko, subukan yung tumulong kayo dyan at kayo rin ay maninindigan sa akin. Tumawag sa akin, kuya, nasa ospital yung aking bunso, kailangan ng pera. Alam mo, tiniis ko. Sa madalit sabi, pero parang dinuduro ng aking puso ang aking nalangin. Alam niyo, ako'y nagulat. After mga 2 years, sumipot dito sa amin sa Cavite, yung lalaki, may pasang-pasang bigas. At sabi niya, kuya, nagbago na kami. At mula noon, hindi na lang hihingi sa amin. And true enough, hindi na nga hihingi, may dala pa sa aking bigas. Mga kapatid, kailangan mabago ang pagkatao. Mga kapatid, tingnan natin sa panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya kung paano binabago ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa pamamagitan ng marugdog na panalangin. Alam niyo, sabi po dito sa verses 14 to 15, dahil dito ako'y naninipluhod sa Ama, na siya pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Alam niyo mga kapatid, take note po yung marugdog na panalangin. Minsan ang panalangin natin ay mechanical na lang. Alam niyo, pag mechanical na lang natin panalangin, o para lang siyang makaraan lang, basta lang ikaw ay makapanalangin, tandaan po natin, may problema na tayo sa ating pasanin. Of course, iba po yung pananalangin ng pasasalamat. Pero yung pinapanalangin nating tao na nais nating mabago talaga siya, umilos ang Panginoon. Ito po hindi lang para sa mga mananampalataya. Hindi lang doon sa hindi mananampalataya na gusto nating makakilala sa Panginoon. Maging sa mga kapatiran din natin. Diba? Meron tayong mga kapatiran na Kristiyano na talunan pa rin ng dyablo. Hindi pa rin na nararanasan yung kapuspusan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, mamaya babagitin ko yung sabihin ng kapuspusan ng Diyos sa ating buhay.
kapuspusan ng Diyos sa iglesia. Diba? Mayroon pa rin tayong mga kapatid na gano'n at dapat maging pasanin natin sila. So, mga kapatid, dito, napakahalaga ng panalangin. Kaya nga po maganda yung ating pray, care, share. Kaya nga po ako'y namamanhik dun sa mga nagsulat, diyan, kung pinapanalangin na ninyo, yung isinulat ninyo, tikan man lang po ninyo. Nagre-reflect po yan sa atin bilang isang mananampalataya na wala tayong man lang pagmamalasakit doon sa sinulat natin dyan. Bakit? Panalangin lang, hindi mo pa magawa? Tapos sasabihin natin, mahal natin sila. Eh kung pinapanalangin natin, bakit check lang, hindi mo magawa? Mga kapatid, napakahalaga ng panalangin. Alam niyo po, ako'y bunga ng panalangin. Naratawa ang aking misis. Kasi ako po naniniwala na ipinanalangin niya ako. Kasi talaga naman ako'y napakapiloso ko. Hindi po ako. Ako po'y hindi madaling makumbinsi. Pero ako po'y nagtaka dahil pagbili ko ng Biblia, gusto kong magbasa para debatehin yung aking mga ka-boardmate. Bakit sa aking pagbabasa ay baliktad ang nangyayari? Ako yung nakukonvert. Nauunawaan ko yung salita ng Diyos. At ako minaniwala nung time ngayon, yung aking misis, sabi kasi, talagang siya nananalangin kasi kung hindi ako maging Kristiyano, sayang, hindi niya ako magiging kasawa. Di ba? Malaking kawalan sa kanya. Diba? Hindi po mayabang ang mananampalataya. Pinag-ayabang lang po natin yung para sa Panginoon. Kaya nga po ako'y natuwa kanina sa sinabi ng kapatid na Sheila eh. Diba? Na ang mga Kristiyano ay maganda at gwapo. At alam niyo po ba, walang Kristiyano sinungaling. Kaya ako naniwala. Diba? So, mga kapatid, napakahalaga ng panalangin. Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi meron po kami pinapanalangin po namin na gusto po namin mabahagi ng Ephesians 2:8 at 9. Ay, minsan may mga pagkatumpan, tagal na yata ang panalangin. At ako kaulit-ulit, pwede ba tayo mag-uusap? Pwede ba tayo mag-uusap? Siyempre, panalangin, care, tapos initiative. Diba? Ang tagal. Pero alam niyo po, merong isang tinubuhan ng Diyos ang panalangin ko at later on, kung luluhubin ng Diyos, maibabahagi ko po na minsan, ang Diyos ay tumutugod sa ating panalangin na minsan, hindi paraan natin, paraan na niya. Diba? At yun mo nakikita na, ito yung iniisip kong paraan. Pero parang, ang ibinibigay sa aking Diyos ng paraan ay backdoor. Hindi itong tao ito, pero gagamitin yung ibang tao para siya mabahagi ng salita ng Diyos. Ganun po kumikilos ang Diyos. At pansinin po natin dahil dito, ako'y naninitluhod sa Ama. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ni Pablo, maging panahon ng ating Panginoon Kristo, ang karaniwang pong posisyon ng pananalangin ay nakatayo. Kaya nga siguro po yung mga mananampalataya, nakuha natin ito. Diba? Kapag tayo mananalangin, tayo tatayo. Pero ang ibig sabihin po dito ng nanitluhod, ito po yung posisyon ng puso. Ito'y posisyon ng puso na nandun yung kanyang pagsusumamo. At sabi po ng mga teologo, itong verse 14 and 15 na ito ay parang tungtungan na mapunta si Pablo dun sa mas malalim na kanyang pananalangin sa Panginoon, yung mga susunod pong talata. Napapansin po dito, yung salitang dahil dito, ay ito po yung mula sa verse 1 ng chapter 3. Napakatindi. Tingnan po natin yung panalangin dito. Sabi po dun sa chapter 3 verse 1, for this reason, I, Paul the prisoner of Christ Jesus for the sake of the Gentile. Alam niyo po, kaya paborito ko si Pablo. Yung kanyang urge, yung kanyang passion, yung kanyang desire na kapagbahagi ng salita ng Diyos ay napakatindi. At kung ano dito, sinabi niya prisoner. Sa Romans chapter 1, I think sinabi niya siya ay servant.
separated by the gospel. At sa isang talata na kanya sinabi, ang pakiramdam niya siya ay may utang. Napakatinding motivation po nun. Kaya nga po yung ating tema ngayon, yung revelation of God's glory as motivation for mission. Pag si Pablo ang pag-uusapan natin, mahirap pantayan yung kanyang motivation para mag-share ng gospel. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang kanyang motivation ay kanyang karanasan. At yung kanyang karanasan ay nais niyang maranasan ng mga walang Kristo sa kanilang puso. Kaya sabi niya, ako'y may utang. Yun ang kanyang passion, yun ang kanyang motivation. Siya'y may utang. Kanyang sabi dito, sa Ama na siya pinagtutularan ng pagkama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Dito po ay kinikilala ng Diyos, ni Pablo, na ang Diyos na kanyang niluluran sa panalangin ay siyang master creator. At bilang master creator na may lalang ng lahat, langit at lupa, na siyang tinutularan, ay siya lang din may kakayanang magbago ng tao. Na siya lang din may kakayanang tumugon sa mga panalangin. Amen? Ito yung attitude. Ito po yung sinasabi. Then, nung meaning ng attitude na tinuro ni Pastor Andy last Sunday. This should be our attitude pag gumarap sa Diyos. Diba? Na ang Diyos as if siya lang talaga ang merong tanging kakayahan tumugon sa panalangin, magbago ng tao dahil siya ang master creator ng langit at ng lupa. Pangalawa po, sa tulong ng banal na Espiritu. Alam naman po natin sa Pentecost na ang ating Panginoon Kristo ay umakyat at sabi niya, bababa ang inyong magiging helper, ang inyong comforter, at ito ay ang banal na Espiritu. Mga kapatid, walang tao o walang pagkatao na pwedeng baguhin kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu. Nasabi po sa verse 16, hinihiling ko ito ayon sa kayamanan at kadakilaan na patakasin niya yung buhay espiritual sa mamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga kapatid, always bear in mind na sa mga kapatiran natin na hindi lumalago sa pananampalataya, na hindi nagkukumit sa paglilingkod sa Diyos, na parang Christmas light, patay sindi ang pananampalataya. Ang banal na Espiritu ang pwedeng tumulong sa kanila upang maging consistent. At maging yung ating pinapanalangin na makakilala sa Panginoon ay ang banal na Espiritu pwedeng magbukas sa kanyang puso. At ang banal na Espiritu rin ang pwedeng magbigay sa atin ng marugdog na panalangin, pagnanasa, at gumawa ng hakbang para sila'y mabahaginan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pansinin po natin yung salitang ayon. Napakaganda po niya. Hindi niya sinabing dahil sa kayamanan, kundi sinabi niya ayon sa kayamanan. Malaki po ang pagkakaiba niyan. Dahil yung ayon sa kayamanan, ito po'y proportionate. At kung sinabi niya dahil sa kayamanan, ito'y portion. Anong ibig sabihin nito? Kung ako po ay merong 1 bilyong piso at nagbigay ako ng 500, nagbigay ako dahil sa aking kayamanan. Pero kung may 1 bilyong piso ako at binigay ko yung 10% para sa Panginoon, nagbigay ako ayon sa aking kayamanan. Nakuha niyo po? The same principle sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung sinasabi natin na kami naglilingkod ayon sa mabiyayang grasya ng Diyos sa akin, at ikaw ay 2 beses lang sa isang buwan nagsisimba, hindi totoo yun.
Kasi kung ikaw ay mananampalataya, napakadami ng ating biyaya. Di ba? Ano yung mga benepisyo na nasa atin si Kristo? Napakarami. Ay kung magbibigay ka ayon dun sa natanggap mong biyaya, abay dapat siguro hindi lang Miyerkules, Linggo, parati kang present. Dapat nag-i-involve ka ba sa ministry? Diba? The more you have, the more you give. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ang kahilingan ni Pablo sa atin. Wala mo. Ang aking anak na ayaw ng pamukha ko ngayon. Alam niyo, kung ikaw ay nag-e-excel sa klase, nag-e-excel ka sa trabaho, napakabiyaya na binibigay sa iyo ng Diyos. And is it proportionate na hindi ka mag-involve sa ministry? Napakalaking bisa. Mga kapatid, ito ang panalangin ni Pablo sa atin. Ayon sa kayamanan at kadakilaan na palakasin tayo. Ayon sa kayamanan at kadakilaan ng Diyos. Diba? Yan ang panalangin ng Diyos sa atin. Napakatindi. Kaya mong bilangin ang kapuspusan, ang kalwalhatian, ang kadakilaan ng Diyos sa atin? Hindi natin pwedeng i-contain yan. Pero ang hiling ni Pablo sa ating mga mananampalataya ay ayon din sa kayamanan ng Diyos. Alam nyo, kung ito lang ay isinasabuhay ng bawat mga mananampalataya, maging sa kanilang pagbibigay financially sa gawain ng Panginoon, hindi po magpupunan. Nangungatid po kami ng fellowship. Naka-attend po ako. Sabi ko ng aking nakausap ay, I think si Dr. Ayala yata yung aking nakausap. Nasabi niya, alam mo, kung ang mga Amerikano lang ay magiging matapat sa kanilang pagbibigay para sa misyon, ayon dun sa kanilang kayamanan, maraming maaabot na mga kaluluwa sa pagmimisyon. Ang problema, sila'y nagbibigay hindi ayon dun sa kayamanan, kundi dahil nagbibigay sila dahil mayaman sila, dahil may pambigay sila. Pero mga kapatid, ang panalangin ni Pablo ay ayon sa kayamanan ng Diyos, palakasin tayo. Isn't it very generous na panalangin? And in return, our generosity sa Panginoon at sa gawain, paano natin ito ibabalik? Mga kapatid, malinaw po ba sa atin yung ayon sa dahil? Pangatlo, sa pamamagitan ng paglago. Sa pamamagitan ng paglago sa pananampalataya. Sabi sa verse 17 at 18, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan niyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga ilan kung paano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Alam niyo po, yung salita po ditong pag-uugat, doon po sa nakakaintindi sa pagtatanim ay ang kahoy o kahit anong halaman, kung gaano po siya kalago, proportionate din po yung lalim ng kanyang ugat. Hindi po pwedeng mataas pero maiksi lang ang ugat, matutumba po yun. At hindi rin ang pwede pong napakalawak ng ugat maganda ay bansot yung katawan. Mga kapatid, ang sinasabi po ditong panalangin ni Pablo, na kung si Kristo, panalangin na manahan si Kristo sa ating puso. Mga kapatid, manahan si Kristo sa ating puso at hindi siya ay border lang. Kung si Kristo ay talagang nananahan sa ating puso, mag-uugat at lalago tayo
sa ating pananampalataya. Katulad po ng halaman. Yung buto, hindi mo atiyanin yun, basta ihulog mo yan eh. Pero mag-uugat yan eh. Di mo ba? At pag narugat, sisibol yung dahon. Si Kristo, pag nanahan sa ating puso, mag-uugat, lalalim ang ating pananampalataya at tayo'y lalago. At pag tayo'y lumago, lumalim, makikilala natin, makikita natin ang kadakilaan ni Kristo. Makikita natin ang pagmamahal ni Kristo. Mga kapatid, ang problema, si Kristo hindi nagiging permanenteng residente sa ating puso. Karamihan, si Kristo, although doon siya nakatira, parang border lang. Diba? Naranasan niyo mag-boarding house? Di ba nag-board lang tayo? Doon tayo nakatira for sino po yung nag-aral yung kaibigan ko po, ang kontrata daw niya sa engineering ay 8 taon. Kaya 8 taon siyang nag-board. Pero hindi siya inugatan dun sa boarding house kasi minsan weekend, bakasyon na uwi. Ganun po ang border. Minsan si Kristo, ganun din ang trato natin sa Kanya sa ating puso. Parang border lang. Pag weekend nga, minsan wala. Kaya wala din dito sa Sunday. Minsan baliktad, ano? Pag weekdays, border lang si Kristo, wala. Linggo lang siya nandun. Ang mahirap pag bakasyon. Pag bakasyon, matagal din eh. Matagal din wala si Kristo. Diba? Mahirap. Mga kapatid, dapat si Kristo ay hindi po border lang sa ating puso. Dapat siya ay permanenteng residente upang mag-ugat ang ating pananampalataya. At sa pag-uugat ng ating pananampalataya, doon po natin lalo at lubusang mataramdaman, makikita ang kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo. At dito lang po mangyayari na yung tanong ko kanina na pag nakakita kayo ng istambay, adik, lasinggo, pagulong-gulong dyan sa kalsada, buhay na walang direksyon, makakaramdam kayo ng habag. Dahil alam po natin, una, mahal siya ng Diyos. Pangalawa, may pag-asa pang baguhin ng Diyos ang kanyang buhay. At kung sa ating sarili naman, alam natin na kung nakita natin na dito tayo nagkamali, dahil sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa atin, alam natin na kaya tayong baguhin ng Diyos. Alam niyo kapatid, kami mga lingkod ng Diyos, minsan umuupo at nag-iisip, Lord, ako po ba'y nagiging katanggap-tanggap sa inyo bilang lingkod? Mga kapatid, sa ating buhay mananampalataya, minsan ba ay umuupo tayo at nag-iisip, Lord, ako po ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang anak mo? Of course, tanggap tayo ng Diyos bilang anak. Ang ibig ko mong sabihin, yung aking ginagawa, nakikipagbigay ba ako ng luwalhati sa inyo? Nasusubukan po ba natin umupo? Examinin yung ating sarili. Jesus, nandiyan ka naman sa aking puso eh. Yung pong aking ginagawa, yung aking mga iniisip, katanggap-tanggap po ba sa inyo? And then, nagkakaroon ng time to reflect. At pag nakita natin yung pagkakamali at kita natin yung pagkalakilaan ng pag-ibig ni Kristo, Lord, kaliit na bagay nito, kayang itong baguhin para sa akin. Amen? Dapat tayo lumalago sa ating pananampalataya. Pero dapat si Kristo ay permanenteng residente sa ating puso. Hindi siya border. Mga kapatid, pangalawa, binabago ng Diyos ang pamumuhay ng tao. Mga kapatid, pag binago ng Diyos ang pagkatao, ang sunod na mababago dyan ay yung kanyang pamumuhay. Alam nyo, ang sabi po sa John 10:10, ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya'y magnakaw.
pumatay at mumisala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may lubos na kasaganaan. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lang buhay na walang hanggan ang pinangako niya sa mga mananampalataya, kundi buhay na ganap, sagana at may kapayapaan dito sa lupa. Ang salvation po, ang kaligtasan, ay hindi lang sa darating. May kaagipat na po yung benepisyo ngayon. Alam mo mga kapatid, napakahalaga ng pagbabago yung ating pagkatao. Nababago yung ating pamumuhay. Naalala ko yung pelikulang, mahilig po kasi ako sa action eh. At paborito ko si Angelina Jolie. Diba? Paborito na si Angelina Jolie, alam mo yung pelikulang Salt. Diba? Si Evelyn Salt. Sige nyo, yung gawain ng mga terorista, bata pa kinukuha nila, binibrainwash nila na magalit sa mga Amerikano, sa mga Western countries. Isipin nyo, yung pagkatao, binabago. At pag sila'y handa ng pakawalan, pinakakawalan sila upang mag-penetrate sa mga agencies, government agencies ng US, at para magsagawa ng plano. Ang nangyari kay Evelyn Salt, ang problema, siya na in-love. Diba? Sa isang, ano yung nag-aalaga ng mga paru-paro, mga insekto ba yun? Mga ganon, okay. At dahil siya na in-love, nabago yung kanyang pananaw. Lalo na nung pinatay, kasi sa kanilang organisasyon, bawal kang ma-in-love. At sabi ng kanyang boyfriend, at sila naging mag-asawa, sabi niya, wala kang kaligtasan, parati kang mapanganib para sa akin. Akong ikaw ay, ako'y kasama mo, kaya walang patutunguhan ng ating relationship. Ang sabi ng lalaki, ang aking kapayapaan ay nasa iyo. I want to be with you all the time. Imagine, yung pag-ibig na yun ang nagpabago ng pagkatao ni Evelyn Salt. Ang lalim ng ugat, mula pagkabata, brainwash ka na. Pero nabago yung kanyang panaw. Naging kaibigan siya ng United States kahit ayaw siyang paniwalaan. Parang po nangyari, pinatay niya lahat yung pumatay sa kanyang asawa. Kaya mga kapatid, dahil sa isang pag-ibig na bago yung pagkatao at nabago yung kanyang pamumuhay. Mula sa ang isip ay gumawa ng masama, mag-asik ng terorismo, pinoprotektahan na ngayon yung Amerika doon sa mga interest ng mga kalaban nito. So, ang binabago ng Diyos, ang pagbabago ng ating pagkatao, automatic mababago yung ating pamumuhay. Ito po yung sinabi ko. Ngayon, paano ito nangyayari? Tingnan po natin. Pinapalakas yung ating buhay spiritual. Diba? Yung sinasabi kanina. Minsan si Kristo, border lang eh. So, pinapalakas ang buhay spiritual. Sabi po rito, ito ay upang ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, ay palakasin niya kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang spirito. Alam nyo, ang sabi rito ay palaksin niya kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao. Sa English po ito ay yung sinasabing inner man. Okay. Yung panloob na pagkatao, ito po yung spiritual part na buhay ng tao kung saan nananahan si Kristo. At karamihan, sasabihin po natin, ito yung ating puso. Yung ating puso. So, mga kapatid, pinapalakas ang buhay spiritual. Pag lumakas yung ating buhay spiritual, lalakas po o mababago yung ating pamumuhay. Mga kapatid,
yung presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay, ito'y ebidensya ng ating kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, parang titingnan natin technically, wala dapat mananampalataya na talunan ng kaaway. Wala dapat mananampalataya na hindi nananagumpay sa kanyang buhay. Bakit? Kasi nandun si Kristo, mayroong bahagi si Kristo sa loob natin na doon siya nakatira at yun ang kanyang kinokontrol. At sabi po dyan sa Romans 8:9, di ba? So, nagbibigay ito sa atin ng kapangyarihan para mamuhay ng may katagumpayan at mabago yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Alam nyo, sabi ko nga ganito paano nilililo? Kunyari, naglililo ka ng kabayo. So, mula sa isang ipak na puno ng kahoy. Paano siya nilililo? Paano siya kinakarve? Di ba inaalis yung mga parte na hindi nagko-contribute para magmukhang kabayo? Tama? Paano nilililok ng Diyos? Paano hinuhulma ng Diyos ang isang Kristiyano? Inaalis din niya yung mga bagay sa ating katawan, yung mga ugali natin na hindi nagko-contribute para sa isang Kristiyano. Kaya tanong, nagpapalilok ba tayo? Diba? Mga kapatid, napakaganda ng panalangin ni Pablo. Alam nyo, yung inner man, yung mula sa loob, napakatindi niyang puwersa. Yung magbe-brainwash dun sa mga bata ng mga kaaway ng United States, yun ay mula sa loob. Matinding kalaban yun. At pinakamatinding kalaban ay mula sa loob. Kaya nga po kahit sa iglesia, kung merong problema sa loob, kahit isang tao lang na sumisira sa iglesia, napakabilang po yan. Madali pang harapin yung sumisira sa iglesia na tagalabas. Pero pag sa tagaloob po na galing, mabigat po yun. Sa mga kapatid, pangalawa, binibigyan ng makalangit na pangunawa. Alam nyo, napakahalaga po ng pangunawa. Hindi porket matalino, mataas ang pinag-aralan, intelihente, ay nakakaunawa. Diba? Nasabi po rito, upang kayo na nag-ugat at natatag sa pag-ibig ay lubos na makaunawa kasama ng mga banal kung ano ang lawak, haba, lalim, mataas ng pag-ibig ni Kristo. Sa gayon kayo ay lubos na makaunawa ng pag-ibig ni Kristo na makahigit sa kaalaman at upang kayo ay mapuspos ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Alam mo, mga kapatid, yung makalangit na pangunawa, masasabihin ito. Minsan, di ba? Kaya hindi kayo nagkakatagpo. Hindi mo ako naiintindihan eh. Di ba? Alam niyo mga kapatid, kung mauunawaan lang natin na ang ating buhay pag wala kay Kristo ay pupunta doon sa impyerno. Kung mauunawaan lang natin kung gaano kahirap sa impyerno, hindi nyo na naisin pumunta ron. Baliktarin natin, kung mauunawaan lang ng mga kabataan, ng mga magulang, ng mga tao, na mayroong magandang kinabukasang naghihintay sa kanila, kung magiging matino lang ang kanilang buhay, kung mababago lang ng Diyos ang kanilang buhay, kung mauunawaan lang nila na ang buhay ay hindi lang patawid-tawid sa kalsada, palaro-laro ng basketball, pahitit-hitit ng sigarilyo, uuwi sa bahay, nakahubad. Pag walang makain, gigilata. Kung maunawaan lang nila na hindi lang ganun ang buhay, na merong pag-asa na one time makakapag-drive sila ng Ferrari, magtitino sila. Naalala ko yung kwento ni Pastor Norman. Diba? Pag magja-jogging doon sa Dubai, kailangan may dala ka lang camera kasi maganda daw ng sasakyan.
Kaya titigil ka, papapicture ka. Kasi nakaparada lang sa mga tabi ng kalsada ang mga Ferrari, ang mga Durango, Jaguar. Diba? Alam mo, mga kapatid, ito yung personal na katutuhan. Nagkataon lang na ang aking buhay ay mahilig ako magtanong. Pag maliwanag ang buwan, nasa gilid ako ng bukid, bakit kami mahirap? Bakit ganito? Pag kami nahihiga sa bukid, ang liit ng aming bahay, kubo. Bakit ganun? May pag-asa pa ba kami? Mga kapatid, mahalaga yung pangunawa. At ang pangunawa na meron tayong mananampalataya na nais ni Kristo ay yung makalangit na pangunawa. Alam niyo, minsan, pag yung malabo yung ating pangunawa, sabi ko nga po, there are 52 Sundays in a year. Sabihin natin, 40 Sundays ka lang nagsimba, yung 12 absent ka. Meron tayong 3 puntos sa isang linggo ng mga prinsipyo na may i-apply sa buhay. I-apply mo lang yung ilang puntos doon, maunawaan mo at i-apply mo sa buhay mo, magiging matagumpay ka na. Kung 30 puntos sa isang taon, o 20 puntos sa isang taon, 10 taon ka nang nagsisimba, 200 na puntos, mga prinsipyong ina-apply sa buhay, dapat hindi ka pa rin ganyan ngayon. Ay 10 taon ka ng Kristiyano, ganun ka pa rin. Di ba? Mga kapatid, napakaganda ng panalangin ni Pablo na magkaroon tayo ng makalangit na pangunawa. Sabi niya, upang sa gayon, bakit kailangan natin yung malawak, yung makalangit na pangunawa? Ang sabi rito, kung ano, para dami rito, upang kayo natatag sa pag-ibig ay lubos na makaunawa kasama ng banal kung ano ang lawak, haba, lalim at taas ng pag-ibig ni Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Yung lawak ay yung lawak ng kanyang pagmamahal sa atin yung nasasakop. Kaya nga po sabi ko kanina, minamahal kita kaya wala akong pakialam dun sa iyong past tense. Ang mahalaga sa atin ang iyong present at future tense. Ganun ang lawak ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Sabi nga po kanina, dun sa binasa, na si Jesus ay namatay nung tayo yung mga makasalanan pa. Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na tayo tinitingnan kung sino tayo, kundi minamahal tayo ng Diyos kung sino siya. Hindi na tinitingnan. Yung lawak ng ating buhay, sakop yan lahat ng kanyang pag-ibig. Yung haba, ang ibig sabihin po ng haba, yung ating nakaraan at yung ating binaharap. Sakop po yan ng pag-ibig ng Diyos. Yung lalim, minsan sa ating buhay, nandang tayo sa pinakailalim na bahagi ng ating buhay. Marami tayong problema, kabigatan, dalahin. Mga kapatid, sakop din yan ng pag-ibig ni Kristo. Sa pitaasan, of course, sa ating buhay, may kagalakan, sagana. Sakop din po yun ng pag-ibig ng Diyos, ni Kristo. At pag yan po ay nauunawaan nating mabuti, alam natin na sa kahirapan, dapat nandun pa rin yung ating pagmamahal, pagtitiwala sa Diyos. Sa kasaganaan, nandun yung ating pagpupuri at pasalamat sa Diyos. Hindi nalilimutan. Ang mahirap, ganito daw po yun eh. Pag masaya, padisko-disko. Pag naghihirap na, pa-Diyos ko. Mga kapatid, yung lawak ng pangunawa na nais po ng Diyos natin sa ito yung ibig sabihin po niyan, ang nag-ugat nating pag-ibig kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maunawaan ng lawak, haba, taas at lalim ng pag-ibig niya sa atin. Hindi ko na po na Tagalog yung sunod. Ang pag-ibig ni Kristo ay ganap, nawala? Ay ganap, kompleto, walang katapusan, at sumasakop sa lahat. Diba? Naalala ko si Kes pag natanong ko ng maliit, anak, mahal ba ako? Ano naman dati? Gano'n, kagalit ko. Diba?
kapatid, ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay all encompassing. Kaganito. Pangatlo, pinapalawak ang kakayanan. Okay, alam po natin ito'y panalangin. Alam niyo po, napakahalaga ng ating kakayanan. Hindi tayo magiging produktibo sa trabaho nating sekular, sa paglilingkod natin sa ministry, kung wala tayong kakayanan. Hindi tayo magiging epektibong tatay, nanay, kung wala tayong kakayanan maging magulang. Mga kapatid, pinapalawak ng Diyos ang ating kakayanan. Ang sabi po dyan sa verse 20, ito po yung sabi kong sisimplihin ko lang, yung kaluwalhati, kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Sa verse 27, siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating iniisip, hinihingang iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Mga kapatid, ito po yung simpleng kahulugan niya. Pwedeng gumawa ang Diyos sa ating buhay kahit lagpas na sa ating kakayanan. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay gumagawa lang at naglilingkod sa Diyos, nagpe-perform tayo sa trabaho at sa lahat ng ating ginagawa na ayon lang sa ating kakayanan, yun ay gawa lamang ng tao. Pero kung ikaw ay daddy, Lord, hindi ko kayang mag-preach. Hindi ko kaya. Pero nakapag-preach ka, yun ay kapangyarihan, kapuspusan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Yung hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Alam niyo po, nung ako'y hindi pamananampalataya, ako po ay mahilig lang sa kabulastugan. Sa lahat ng kalokohan, alam ko. Pero pag salitain ako sa unahan at magsasabi ng magagandang bagay, ayaw ko. Hindi ko kaya. Pero sa kalokohan, madali lang. At nang ako'y maging mananampalataya, yan ang naging challenge sa akin. Ay bakit, Reynaldo? Nung hindi ka pamananampalataya, di ka nahihiyang magpasuray-suray dyan sa kalsada, lumakad ng lasing. Sinukahan mo pa yung girlfriend mo, nakakahiya. Eh bakit ngayon mag-share ka ng gospel, sasabihin mo, di mo kaya, eh maganda yan. Tinanong na mo ba yun sa iyong sarili? Yun yung challenge ko sa aking sarili. Alam mo mga kapatid, one of the things that I hate, isa sa mga bagay na ayaw kong gawin, ay yung tatayo sa unahan at magsasalita sa maraming tao. Hindi ko po kaya. Kaya kung bakit po ako nagsasalita dito sa unahan, ay akin pong kinikilala na ito ay biyaya ng Diyos at ito ang kanyang kapuspusan sa aking buhay. Ang iglesyang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay kapuspusan ng Diyos doon sa iglesyang yan. Ang taong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil sa mga ginagawa niya na hindi niya kayang dating gawin, nakakagawa niya ngayon dahil sa Panginoon, ay kapuspusan ng Diyos sa kanyang buhay. Naiintindihan niya po ba ang kayamanan ng kapuspusan ng Diyos sa buhay ng tao? Bawat mananampalataya ay dapat po meron ito. Pwedeng gumawa ang Diyos sa ating buhay kahit lagpas na sa ating kakayanan. Tandaan po natin yan at napakadali. Alam natin yung ating mga kakayanan nung hindi pa tayo mananampalataya. At ngayon tayo mananampalataya na hindi dapat tayo nananatigay lang doon. We must do greater things doon sa mga bagay na yun. At ito po ang isang maganda pa dyan. Pwede rin siyang tumugon kahit sa hindi natin iniisip ng panalangin. Naranasan niyo na po ba ito? Kasi minsan, ang isip ng tao ay limitasyon. Ganon din po yun. May limit yung ating isip. At minsan, ay oo nga ano, bakit? Ito nga pala ang aking kailangan, ibinigay ng Diyos. Ganon